Welcome guys, welcome ulit sa aking channel. Katulad ng sinabi ko guys nung nakarang video nung ginagawa ko yung Sakura amplifier, na sinabi ko na meron tayong gagawin na weighing skill, at ito na yung guys. Subukan nating ayusin. Subukan muna nating i-power on guys. Power on. Ayun guys, walang nangyari. Mukhang lobat na yung battery. Kasi ang sabi ng may-ari guys, yung issue daw nito is mabilis daw malobat yung battery kahit full charge, tapos pag ginamit nila bigla na lang daw maya maya nagsha-shutdown kaagad. Tingnan natin guys kung battery nga yung problema. Titest natin yung battery, tapos pag sira na yung battery papalitan natin. Tsaka yung mga ito daw guys, may mga button dito, sabi ng may-ari na hindi na daw gumagana. So tingnan natin kung kaya pa nating linisin yung button o kailangan na nating palitan para magamit nila ng maayos. Sige guys, buksan na natin. Ayan guys, yan yung laman niya. Meron siyang board dito para sa kanyang mga toggle switch. Ito naman yung kanyang display board. Ito naman may board siya dito. Nandito yata yung mga yung control. Lahat nandyan. Diyan yung pinaka main board niya. Maring yan yung pinaka main board niya. Tapos ito yung kanyang battery guys. Ayan. So test muna natin itong battery. Yan, may display din siya dito sa likod. Para yun yung display na yun, yung para doon sa nagtitinda. At itong display na to, ito naman yung nakaharap sa mga namimili. And guys, so tanggalin muna natin yung battery. Test natin. And guys, ito na yung battery niya. Dawa. Ano nga ba basa dito? Meron siyang 4 volts at 4Ah cell lead acid battery. So test muna natin dito guys kung talagang sira. So tayo ng tester. Guys, kita ba? Ayan, mukhang ayan. Test natin guys. Red sa positive, black sa negative. So meron na lang siyang 2.146 volt. Yung guys, subukan natin siyang i-charge gamit itong DIY natin na short killer. And guys, power on. Set natin sa 4 volts. Ayan guys, nakaset na sa 4 volts. Kita ba? Ayan, lapit ko lang yung camera. Ayan, mukhang hindi kita. Ayan guys, nakaset na siya sa 4 volts. Yan, DIY lang to guys. Ito yung ginagamit kong pang short killer kapag naggawa ako ng mga lead na TV. Ayan, meron siyang back converter, nilagyan ko. Excellent! Para may adjust natin yung kanyang voltage tsaka yung current. So ito muna gamitin nating charger guys. So charge muna natin itong battery. So ayan, titingnan natin kung nagcha-charge ba, kung tumatanggap pa ba siya ng kuryente. Guys, tingnan nyo yung tester. Maaring nagcha-charge siya guys kasi may naka-indicate dito na 0.355 ampere. Ayan. Meron siyang 2.9. Yun, ang bilis guys. Ang bilis niya mag-charge. 2.99, 3 volts. Ayan. So hintayin lang natin ma-full charge. Ayan guys, pababa na ng pababa yung kanyang amperahe. Ayan,
0.020. So ibig sabihin guys, malapit na siyang ma-full na. Ayan, hanggang sa mag-0 na yung amperahe niya guys, ibig sabihin hindi na siya nagcha-charge. Tester natin kung ilang volts na yung battery. Ayan, nasa 3.8. Guys, may napansin ako sa battery na ito. So tinest ko siya kanina. Ayan, nasa 3.9 volts na siya. Pero kapag tinanggal natin itong charger, tanggalin natin yung isa, yung positive. Tingnan nyo yung tester guys. Ayan, ang bilis niya mag-discharge. Yan, nasa 2.4 volts na lang. Ang bilis niya mag-discharge, kaya pala sinabi ng may-ari na mabilis daw malubat. Kailangan na natin palitan tong battery guys. So wala akong mabili dito sa amin, sa lugar namin. So order muna tayo ulit sa online. Hanap tayo ng ganito kalaking battery, 4 volts at 4Ah. Ayun, habang wala pa yung in-order nating battery, subukan muna natin i-test ito. Ang sabi kasi ng may-ari, yung dito daw banda, yung hindi gumagana ng mga tackle switch, itong nasa taas. Try natin i-test guys. Gamit ulit tayo ng ating tester. Set natin sa buzzer. Ayan, lapit ko lang yung camera guys para makita nyo ng maayos. Ayan. Sa pagtitest nitong tackle switch, dito lang guys sa baba at sa taas, kasi ito naka-parallel lang, tapos yung dalawang paa naka-parallel din. So itong apat na paa guys, sa isang tackle switch to, yan, tiga-apat na paa sila. Yan, so naka-parallel lang yung dalawa, yan, isa lang yung linya nito. Saka itong sa taas, naka-parallel lang lahat, isa lang yung linya nila. Yung sa baba lang na paa, yun, nagkakaiba sila ng serkito. So sa pagtitest nito guys, ganito lang yung sa taas at saka baba. Yan, wala siyang buzzer guys, hindi siya nag-buzzer, so open. So pindot tayo, subukan natin kung mag-buzzer. Ayan guys, nag-buzzer siya, tapos nawala. So ibig sabihin okay siya guys. Tapos itong sa pangalawa ulit, walang buzzer, pindot tayo, nag-buzzer. Ayan, good. Itong isa naman, ito naman sa last, ayan, good. So okay naman yung mga tackle switch, hindi pa siya marumi, so okay pa yung contact niya. Maaring dito yung kanyang problema. Ito guys, nagkakaroon siya ng parang corrosion dito sa circuit na ito sa baba. Ayan, na pag kinaskas mo guys ito, yan, natatanggal yung kanyang parang kulay green na insulator, natatanggal guys. Ayan, pag kinaskas natin, natatanggal siya. Maaring may putol dito guys, so trace natin. Dito tayo magti-trace guys, dito sa taas, kasi nakaparallel lang silang lahat dito. Ayan, susuyurin natin guys yung linya nito hanggang dito, ayan, hanggang dito siya sa wire na ito. So itong linya na to, magkikis-kis tayo dito, titest natin. Tanggalin ko na lang yung board guys para makita yung maayos. Ayan guys, natanggal na. So dito guys, kung titingnan nyo ito, nakaparallel, isa lang yung linya nila. So ito muna, check natin dito guys. Ayan, dito. Ayan, tapos pumunta siya dito. Ayan, didiretso siya dito. Diretso dito. Ayan. So kung titingnan natin guys, ayan, dito nagkiskis ako dito guys. Ayan, papunta siya dito sa wire na ito, kulay red. So nagkiskis ako dito guys. Titingnan natin kung hanggang dito meron pa ba siyang connection, kasi dito banda corrosion na, kasi maaring may putol. So ito muna guys, tapos check din natin ulit itong lahat ng may corrosion dito. Ayan, may mga corrosion sila guys. Ayan, oh, papansin nyo, mukhang lumobo na yung kanyang insulator na kulay green. Ayan, so lilinisin natin yan mamaya guys. So ito muna, mag test muna tayo dito. Ayan,
Test muna natin itong kiniskis natin dito. Ayan. Lapit lang natin sa camera. Ayan, dito tayo nagkiskis kasi ito yung linya papunta dito. Dito. So, ayan, dito. So, buzzer. Check natin kung may continuity. Ayan guys, naku, wala. Mukhang dito may putol guys. Ayan. So, try natin guys, dito tayo magkiskis. Dito banda. Saan nga ba? Ayan, dito. Dito banda. Try natin dito magkiskis. Ayan. Tingnan natin kung may continuity siya dito guys. Sa mga tackle switch. Ayan guys. So, ibig sabihin, dito siya may putol. Ayan. Ayan. Wala. Kahit idiin ko, ikiskis ko. Ayan, wala siyang buzzer. Kiskisin natin to. Lahat ito, kikiskisin natin. Tingnan natin siya may putol. Tapos, dugtong natin. Kiskisin natin na rin natin lahat ito. Lahat ng may mga corrosion. Saglit lang guys, kiskisin ko lang. Ayan guys, natapos ko na siyang kiskisin. Tinanggal ko na yung mga may mga corrosion. Ayan. Ito yung linya kanina na wala hindi nag-buzzer. So, ito naman guys yung kiniskis natin kanina. Check natin. Ayan, wala. So, check natin kung saan siya naputol guys. Ayan. Baybayin lang natin to. Tingnan natin kung saan siya magbabuzzer. Ayan, wala. Wala pa rin. Walang nag-buzzer. Ayan, meron na. Makikita nyo, ayan. May putol siya banda dito. Dito, ayan. Banda dyan, ayan. May putol siya. Nakikita nyo yung putol na yan. Lagyan na natin ito ng soldering lead guys. Dito. Idugtong na lang natin yan. Yan lang naman yung naputol. Tapos yung iba dito okay pa naman. Maganda sana dito guys. Itong tinanggal natin yung kanyang insulator. Yung tinanggalan natin yung insulator. Yung kiniskis natin. Maganda dito lagyan ng plastic varnish. Pahira natin ito ng plastic varnish. Para magkaroon siya ng insulator. Kaso, wala akong plastic varnish na ubusan. Saka na lang siguro, pag dumating na yung battery, bibili na lang tayo ng plastic varnish. So, ito muna guys, lagyan muna natin ng soldering lead. Dugtong muna natin. Ayan guys, naidugtong na natin yung naputol na linya. Pansin ko kanina guys na medyo malayo pala yung gap nila kaya naglagay ako ng dalawang hibla ng wire. Ayan dyan. May dalawang hibla dyan sa may lead na yan. Soldering lead. May dalawang hibla ng wire akong nilagay dyan. Para lang madugtong ko ng maayos. Para matibay. Battery na lang yung kulang. Malamang okay na to. Tapos itong kiniskis natin, lagyan natin ng plastic varnish. Pahira natin lahat dyan, pati itong pinagdugtong natin. 1 week later. Ayan guys, naibalik ko na yung board ng tackle switch, yung mga pindutan. At dumating na rin yung ating in-order na battery guys. Ayan, kasama nung in-order ko din na magkasabay silang dumating. Itong motor ng washing para dun sa isa. At ito yung battery nito guys. Ayan, dumating na. Natin. Ayan, tagalin natin yung plastic. Ayan guys, brand niya is Panasonic Sealed Rechargeable Battery. 4 volts, 4.5 EH. Ayan, medyo mataas lang siya ng konti ng kanyang amperahe. Pero okay lang yan guys. Kaya pa naman yan i-charge ng kanyang charger. Ito yung pinalitan natin. Ayan, magkasin laki sila guys. Okay, magkasin haba, magkasin taba. Ayan, parehas guys. Ayan, ayan. So ibig sabihin kasyang kasya to dito sa kanyang lagyanan. Sina-charge daw nila yung battery bago nila siniship. So testing muna natin, tingnan natin kung talagang sinarge nga nila. Set tayo sa DC volts. Ayan. Ayan, positive sa red. Yan guys, nasa
4.2 volts. So ibig sabihin ginards nga nila. So diretso na to guys, kabit natin tapos final test tayo. Tanggalin lang natin tong cover ng kanyang terminal. Iayos muna natin yung pagkalagay ng battery. Ayan. Meron siyang double-sided tape nung una, yung dating battery, pero hindi naman kailangan yung double-sided tape kasi hindi naman talaga siya gagalaw, may nakaharang. Tapos yung kanyang lock, eto. So hindi na yan tatalon guys. Okay na yan. Kahit walang double-sided tape. Yan, hindi naman siya gumagalaw. So okay na yan kahit walang double-sided tape. Eto. Takpan na natin. Balik na natin yung cover. So bago natin ibalik yung kanyang tornilyo, testingin muna natin. Ayan. Testingin natin kung talagang gumagana na siya. Pati yung mga tackle switch niya guys. Testing natin. So power on. Saan ba yung switch? Dito pala. Power on. Ayan. Ayun. Okay. So ito. Subukan natin kung gumagana ito. Ito muna. Ayan. 7. Ayan guys. Okay na. Gumana na. Gumana na yung taas. Ito naman on off. Off. Ayan, namatay. Press and hold yata. Ayun. Okay, mukhang okay na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, okay na. So balik na natin yung mga tornilyo guys. Kahit namatay nga pala siya guys, kahit namatay siya, nabantay yung kanyang display, meron pa rin siya ditong indicator light. Ayan. Ibig sabihin buhay yan. Pag ginamit, pag nilagyan ng ano, dito ng pabigat. Ayan. Nagre-reading siya. So para siguro ma-save yung battery, kaya yan lang yung kanyang indicator light na pinapailaw kapag hindi siya ginagamit. Balik ko lang guys yung mga tornilyo niya. Yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa panonood, at sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe at pahit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod nating video.